May mga lihim na hindi sumasabog. Unti-unti lang silang kumakain ng espasyo. Isang pamilya, isang bata, isang lalaking akala mo ay nasa gitna. Pero matagal na palang nasa gilid. Walang eksenang sisira sa mesa. Walang salitang babawi ng dignidad. Tanging mga desisyong ginagawa sa katahimikan habang ang iba ay mas may alam. At kapag dumating ang sandaling bumalik ang nakaraan para maningil, hindi malinaw kung sino ang may karapatan at sino ang dapat umatras. Samahan hanggang sa huling segundo at hayaang ikaw ang magpasya kung alin ang mas mabigat, ang dugo o ang mga panahong hindi na maibabalik. Hindi pa sumisikat ang araw nang gumalaw na si Alvin sa kusina. Maingat na binubuksan ang kabinet para hindi mag-ingay. Binugahan niya ang kawali bago ilagay ang itlog. Pinapanood kung paano dahan-dahang kumakapal ang puti habang hinihintay niyang bumangon si Liam. Sa likod niya, naroon si Mia sa mesa. Hawak ang tasa ng kape, tahimik na nakatitig sa kung saan. Parang may binibilang sa isip na hindi niya kailangang sabihin. May baon ka bang gusto ngayon? Tanong ni Alvin nang hindi lumilingon. Kahit ano, sagot ni Mia, diretso at walang dagdag. Bago muling tumahimik ang kusina. Lumabas si Liam mula sa kwarto na gusot ang buhok at may bakas ng antok sa mata. Pero agad nagbago ang anyo nang makita ang almusal sa mesa. Umupo siya sa tabi ni Alvin. Halos automatikong inilalapit ang plato. Sanay sa kilos na matagal nang inuulit. Si Mia ay nanatiling nasa tapat nila. Umiinom ng kape ng paunti-unti. Hindi nagmamadali. Hindi rin nakikisabay. May mga tanong si Alvin tungkol sa schedule ng araw. Kung anong oras ang uwian. Kung may kailangan bang bayaran sa paaralan. At bawat sagot ni Mia ay sapat lang para matapos ang usapan. Hindi para buksan ito. Sa paglabas ng bahay, sinigurado ni Alvin na nakasuot ng maayos ang sapatos ni Liam. Hinila ang medyas na bahagyang bumaba. Hinawakan ni Liam ang kamay niya habang naglalakad papunta sa kanto. Parang hindi na kailangang itanong kung kanino sasama. Si Mia ay nasa likod, hawak ang bag, mabagal ang lakad, tumitingin sa paligid na parang may hinahanap o iniiwasan. Nang huminto sila sa tapat ng paaralan, yumuko si Alvin para magpaalala kay Liam, gaya ng dati. Mag-ingat, makinig sa guro. Habang si Mia ay nanatiling tahimik, ngumiti lang saglit bago tumalikod. Sa gabi, nagtipon silang tatlo sa hapagkainan. May ilaw na sapat lang para makita ang mukha ng isa't isa. Binuksan ni Alvin ang usapan tungkol sa budget, sa mga gastusin na paparating, sa posibilidad ng pag-ipon para sa bakasyon na matagal na nilang pinag-uusapan. Sumagot si Mia ng maikli, praktikal, parang nagbabasa ng listahan. Kaya naman, sabi niya, sabay subo. Walang paliwanag kung paano o kailan. Tinanggap ni Alvin ang sagot kahit may naiwan na tanong sa pagitan nila. Habang bukas, ang telebisyon sa background, may balitang dumaan tungkol sa isang lalaking matagal nang nawawala at muling natagpuan. Nabigkas ang pangalang Marco sa isang lumang ulat at bago pa man makapagtanong si Alvin, mabilis na kinuha ni Mia ang remote at pinalitan ang channel. Ayoko ng ganitong palabas, sabi niya. Tila normal lang ang tono. Napatingin si Alvin sa kanya. Saglit lang, bago muling ibinaling ang pansin kay Liam na abala sa pagkain. Walang kamalay-malay sa biglang pagbabago ng hangin sa mesa. Sa mga susunod na araw, ramdam ni Alvin na siya ang laging nauunang mag-adjust. Siya ang nagbabago ng oras ng trabaho, ang nag-a-adjust ng plano kapag may hindi inaasahan, ang pumipili ng katahimikan kaysa tanong. Kapag may hindi pagkakaintindihan, siya ang unang tumatahimik. Iniisip na mas mahalaga ang kapayapaan kaysa paliwanag. Hindi niya ito tinatawag na sakripisyo. Para sa kanya, bahagi lang ito ng pagiging asawa at ama. Pero may mga sandaling napapaisip siya kung kailan niya huling narinig ang buong kwento mula kay Mia. Hindi lang ang bersyong sapat para matapos ang usapan.
Pagsapit ng gabi, matapos patulugin si Liam, umupo si Alvin sa gilid ng kama at hinintay na makatulog ang bata. Hinaplos niya ang buhok nito, nakikinig sa mabagal na paghinga, hinahabol ang katahimikan na parang sagot sa pagod ng buong araw. Si Mia ay humiga sa kabilang gilid ng kama, nakatalikod, nakapikit, pero halatang gising pa rin. Patay ang ilaw, ngunit malinaw ang distansya sa pagitan nila. Hindi sa layo ng katawan, kundi sa pagitan ng mga salitang hindi na ibibigay. Humiga si Alvin at pumikit. Iniisip na bukas ay uulit lang ang lahat. Almusal, hatid, hapunan, tanong na may maikling sagot. Sa dilim, naroon ang pakiramdam na may kulang, pero wala siyang pangalan para rito. Hindi pa niya alam kung ano yon o kung kailan ito nagsimulang mabuo. Ang alam lang niya, kahit buo ang pamilya sa paningin ng iba, may mga bahaging tahimik na humihiwalay sa loob, dahan-dahan, araw-araw. Hindi pa tuluyang nakapikit si Alvin nang tumunog ang telepono. Paulit-ulit, mapilit, parang may hinahabol na oras. Nang sagutin niya, boses ng guro ang narinig niya, putol-putol, kinakabahan. Sinabing nahilo si Liam, bumagsak sa loob ng classroom at hindi na agad nagising. Sa loob ng ilang minuto, nagmamadali na silang bumababa ni Mia. Hindi na nagtanong kung bakit. Hindi na nagpalit ng maayos na damit. Ang mga ilaw ng kalsada ay parang humahabol sa kanila habang binabagtas ang daan papuntang ospital. At sa likod ng sasakyan, tahimik si Mia. Mahigpit ang hawak sa bag, walang sinasabi. Pagdating sa emergency room, sinalubong sila ng amoy ng disinfectant at tunog ng mga paa na nagmamadali. Isinakay si Liam sa stretcher. May mga tanong na ibinabato ang nurse. Pangalan, edad, allergy, at si Alvin ang sumasagot. Sunod-sunod, walang alinlangan. Pinaupo sila sa gilid habang kinukuha ang vital signs ng bata. At sa mesa sa harap niya, may mga papel na kailangang pirmahan. Binasa niya ang mga linya ng mabilisan. Nakita ang salitang father at nilagdaan yon ng hindi nagdadalawang isip. Parang natural na extension ng kamay niya. Lumipas ang oras sa pagitan ng paghihintay at pagtawag ng pangalan nila. Lumabas si Dr. Cruz. Maayos ang tono, profesional. Ipinaliwanag na kailangan ng agarang blood matching dahil sa komplikasyong biglang lumitaw. Routine lang ito, sabi niya. Sabay tingin kay Alvin. Kailangan lang naming i-confirm ang DNA para masigurado ang compatibility. Tumango si Alvin, sanay sa ideyang kailangan lang sundin ang proseso. Si Mia ay tahimik sa tabi niya, nakatingin sa sahig, parang may iniwasang tanong. Pinaghiwalay si Alvin at si Mia, saglit para sa mga pagsusuri. May kinuha sa kanya na dugo, may mga tanong na paulit-ulit, at sa bawat sagot niya, malinaw sa isip niya na ginagawa niya ito bilang ama. Nang matapos, pinaupo siya sa isang maliit na silid na may puting pader at isang mesa, walang bintana. Ilang minuto pa ang lumipas bago muling pumasok si Dr. Cruz, bitbit ang folder, hindi na kasing gaan ang kilos. May kailangan akong ipaalam, sabi ng doktor, diretso, walang paligoy. Umupo si Alvin, bahagyang sumandal, handang makinig. Sinabi ni Dr. Cruz na malinaw ang resulta, walang error. At pagkatapos ay binanggit ang mga salitang hindi agad pumasok sa isip ni Alvin. Hindi siya ang biological father ni Liam. Walang sumunod na ingay, walang reaksyon sa katawan niya. Parang may huminto lang sa loob. Nakatitig siya sa doktor, naghihintay ng karugtong na magpapaliwanag na may mali. Nauulitin ang test na may ibang paliwanag, pero wala nang sumunod na paliwanag. Tahimik ang silid, at sa katahimikang yon, ramdam ni Alvin na may kinaltas. Hindi lang sa papel na pinirmahan niya, kundi sa isang bahagi ng sarili niya na matagal na niyang inalagaan. Hindi siya umiyak, hindi rin siya nagtaas ng boses.
Tumango lang siya, parang nakinig sa isang impormasyong wala siyang karapatang questionin. Paglabas niya ng silid, nakita niya si Mia sa dulo ng hallway, nakaupo, hawak ang cellphone, tila nagdarasal o may binabasa. Tumingin ito sa kanya, nagtanong gamit ang mga mata, pero pinili ni Alvin na iling ang ulo. Sapat lang para sabihing mamaya na. Bumalik siya sa tabi ni Liam, pinanood ang mahinang pag-angat baba ng dibdib ng bata at doon niya naramdaman ang bigat na hindi niya mailagay sa salita. Siya pa rin ang naroon, siya pa rin ang humahawak ng kamay kahit may binago na ang isang papel na hindi niya hiniling. Nang payagan silang umuwi matapos ma-stabilize si Liam, tahimik ang biyahe. Si Mia ang nagmamaneho, si Alvin ay nasa likod, katabi ang bata na mahimbing na natutulog. Gusto niyang magsalita, magtanong, maglabas ng kahit ano, pero parang may humigop sa boses niya. Pagdating sa bahay, inilapag niya si Liam sa kama, inayos ang kumot, at umupo sa gilid sandali. Nakatingin sa mukha ng batang minahal niya nang walang kondisyon. Sa sala, naroon si Mia, naghihintay, pero wala siyang narinig na paliwanag. Dumaan si Alvin sa tabi niya, naglakad papunta sa kusina, nagbukas ng gripo, hinayaan ang tubig na tumulo. May mga tanong na bumubuo sa isip niya, pero pinili niyang ilunok ang lahat. Sa gabing iyon, nasa sarili niyang bahay siya, pero parang may nawala. Hindi isang tao, kundi ang katiyakang matagal na niyang inakalang hindi kailanman gagalawin. Hindi pa natutuyo ang marka ng mga karayom sa braso ni Alvin nang muling bumalik si Dr. Cruz, may hawak na panibagong set ng papel. Diretso ang paliwanag, parang sinusundan lang ang checklist. Kailangan nilang humanap ng kamag-anak na posibleng match para masigurado ang susunod na hakbang ng paggamot. May mga pangalan, may mga opsyon, may mga oras na kailangang sundin. Tumango si Alvin. Mabilis, gaya ng pagpayag sa mga bagay na hindi na niya iniintindi basta't may salitang para sa bata. Sa gilid ng upuan, naroon si Mia. Tahimik, nakikinig, nakayuko ang ulo na parang may iniipon. Pagkatapos ng usapan, agad nagsalita si Mia bago pa man makapagtanong si Alvin. Ako na ang kakausap sa kanila, sabi niya. Banayad ang tono, pero may diin na hindi na kailangan ng diskusyon. Mas mabilis kung ako. Tinanggap ni Alvin ang alok na parang natural na paghahatian ng responsibilidad. May mga bagay siyang kayang gawin, may mga bagay na mas kaya ni Mia. Hindi niya napansin kung paanong inilipat ng mga salitang iyon ang bigat palayo sa kanya, kasama ang mga detalye na hindi pa niya alam na mahalaga. Sa mga sumunod na oras, naging paulit-ulit ang takbo ng ospital. Pasok sa kwarto, labas sa hallway, balik sa upuan. Habang inaasikaso ang mga test, madalas mawala si Mia. Sinasabing kukuha lang ng tubig o kakausapin ng nurse. Sa isang pagkakataon, nakita ni Alvin siyang nakatayo sa dulo ng koridor, nakatalikod, hawak ang cellphone, mababa ang boses. Hindi niya marinig ang sinasabi, pero malinaw ang kaba sa balikat ni Mia. Ang paraan ng paghigpit ng kamay sa telepono. Nang mapansin siyang may nakatingin, agad siyang tumalikod at ngumiti. Mabilis. Parang tapos na ang usapan. Sa accounting office, si Alvin ang humarap sa mga bayarin. Inilapag niya ang card, pinirmahan ang mga resibo, tinanggap ang listahan ng dagdag na gastusin na parang bahagi na ng proseso. May mga pahintulot na kailangang lagdaan para sa karagdagang pagsusuri at bawat pirma ay may kasamang paniniwalang ginagawa niya ang tama. Kailangan lang to, sabi ng staff, at tumango siya, hindi na nagtatanong. Sa isip niya, basta't gumagalaw ang mga bagay pabor kay Liam, sapat na yon. Pag-uwi nila sa bahay, nagbago ang ritmo nang hindi malinaw kung kailan nagsimula. Si Mia ang nagtakda ng oras ng bisita, nagsabing mas mabuting wala munang dadalaw. Siya rin ang nagdesisyon kung aling tawag ang sasagutin at alin ang palalagpasin. Kapag may nagtatanong, siya ang sumasagot, maikli at direkta.
na parang may sinusunod na script. Si Alvin ay sumunod. Iniisip na baka kailangan lang ng kaayusan sa gitna ng kaguluhan. Sa kusina, habang naghahanda si Alvin ng simpleng pagkain, naririnig niya ang mahinang pag-uusap ni Mia sa sala. Minsan ay napuputol, minsan ay biglang humahaba, laging may sandaling katahimikan bago muling magsalita. Hindi niya alam kung sino ang kausap at hindi rin siya nagtanong. May mga tanong na tila mas mabigat itanong kaysa hayaan. Sa halip, inilapag niya ang plato sa mesa, tinawag si Mia para kumain at tinanggap ang sagot nitong mamaya na. Nang walang reklamo, sa mga sumunod na araw, napansin ni Alvin ang mga maliliit na pagbabago na dati hindi niya binibigyan ng pansin. Mas maagang natutulog si Mia, mas madalas nakatingin sa oras. Kapag nababanggit ang pamilya, mabilis niyang binabago ang direksyon ng usapan. Si Alvin ay abala sa pag-aasikaso kay Liam. Gamot, pahinga, kwento bago matulog. At sa bawat gawain, naroon ang pakiramdam na may ginagawa siyang tama kahit may hindi niya nakikita. Isang gabi, habang nag-aayos siya ng mga papeles sa mesa, napansin niyang may listahan ng mga pangalan na hindi niya kilala. Mga numero sa gilid, mga petsa parang may planong hinahabol. Tinawag niya si Mia para itanong, pero mabilis nitong kinuha ang papel at sinabing wala yan. Sabay tupi at tago. Hindi nagtaas ng boses si Alvin, hindi rin nagpumilit. May mga bagay na, sa puntong yon, mas pinili niyang ipagpaliban kaysa pag-awayan. Sa gitna ng lahat ng ito, umusad ang mga desisyon nung hindi niya ganap na nauunawaan. May mga tawag na hindi niya narinig, may mga sagot na hindi niya tinanong. Ang katahimikan ay naging kasangkapan at ang kaalaman ay hindi pantay na nahati. Si Alvin ay patuloy na gumagalaw sa paniniwalang ginagawa niya ang tama. Hindi pa alam na ang bawat hakbang ay unti-unting inilalayo siya sa buong katotohanan na may ibang taong mas maagang hinaharap. Nagsimula ang alaala sa tunog ng ulan, sa bubong ng isang maliit na apartment. Matagal na ang nakalipas bago pa man maging buo ang salitang pamilya para kay Mia. Basa ang buhok niya noon, nakasuot ng oversized na t-shirt habang si Marco ay nakaupo sa gilid ng kama, tahimik, nakatingin sa sahig na parang may gustong sabihin pero walang lakas ng loob. Walang plano ang gabing iyon, walang malinaw na direksyon, isang pagkikita na dapat sana'y maikli lang, pero nauwi sa mga desisyong hindi na mababawi. Nang magpaalam si Marco kinabukasan, pareho nilang sinabi na huwag na itong balikan, na isang pagkakamali lang iyon na mas mabuting ibaon. Ilang linggo ang lumipas at sa isang banyong may sirang ilaw, hawak ni Mia ang pregnancy test, nanginginig ang kamay habang dahan-dahang lumilitaw ang resulta. Umupo siya sa sahig, nakasandal sa pader, pilit hinihingang parang kulang ang hangin sa silid. Ang una niyang naisip ay hindi si Marco, kundi ang gulo. Ang gulong alam niyang hindi niya kayang harapin. Sa mga sumunod na araw, pumasok si Alvin sa isip niya. Ang lalaking palaging nandyan, tahimik pero matatag, malinaw ang hangarin at handang manindigan. Sa pagitan ng takot at pag-asa, pinili ni Mia ang katahimikan. Pinili ang lalaking sa tingin niya ay tama. Sa kasalukuyan, habang abala ang ospital sa pag-aasikaso kay Liam, alam ng audience ang bigat na pasan ni Mia sa bawat kilos niya. Alam nilang mula't simula, buo na ang kwento sa isip niya. Hindi pala isipan, hindi aksidente. Alam niyang si Marco ang ama at alam din niyang pinili niyang itago iyon. Sa bawat sagot niya kay Alvin, sa bawat pag-iwas sa tanong, may kasamang desisyong matagal nang ginawa. Hindi ito lihim na unti-unting nabuo. Ito'y kasinungalingang matagal nang pinanday. Sa isang sandaling nag-iisa si Mia sa koridor, inilabas niya ang cellphone at tinitigan ang isang numerong matagal nang hindi niya pinindot. Huminga siya ng malalim bago nag-type ng maikling mensahe. Nandito ako sa ospital.
Kailangan kita. Tungkol kay Liam. Walang paligoy, walang paliwanag. Nang maipadala, parang bumigat ang kamay niya at agad niyang itinago ang telepono sa bag na parang kayang burahin ng bulsa ang kahulugan ng ginawa niya. Sa mukha niya walang luha, takot lang na kontrolado, pinipigilan. Habang nangyayari ang lahat ng ito, si Alvin ay nasa gilid ng kama ni Liam, tahimik na nagmamasid. Pinapanood niya ang maliit na galaw ng bata, ang pagkurap ng mata, ang pag-ikot ng daliri na matagal na niyang kabisado. Sa isip niya, may mga sandaling bumabalik. Ang mga pagkakataong biglang umiwas si Mia sa ilang usapan, ang kakaibang tigas ng boses nito kapag nababanggit ang nakaraan. Noon, tinanggap niya ang lahat bilang bahagi ng pagiging pribado ni Mia. Ngayon, nagsisimulang magdugtong-dugtong ang mga alaala, kahit wala pa siyang alam sa kabuuan. May isang beses na tinanong niya si Mia, ilang taon na ang nakalipas, tungkol kay Marco. Kung nasaan na ito, kung may balita. Mabilis ang sagot noon, halos automatiko. Matagal na yon, wala na tayong dapat pag-usapan. Tinanggap niya iyon, gaya ng pagtanggap niya sa marami pang bagay na hindi na niya pinilit alamin. Sa ospital, habang pinagmamasdan niya si Mia, nakausap ang nurse, biglang bumalik ang tanong na yon, mas mabigat, mas matalim, kahit wala pa siyang sagot. Ang audience ay nananatiling isang hakbang sa unahan. Alam ang dahilan ng bawat kilos ni Mia. Alam kung bakit siya nanginginig kapag tumutunog ang cellphone, kung bakit biglang nag-iiba ang tono ng boses. Alam din nila na si Alvin ay gumagalaw sa dilim, umaasa sa tiwala na matagal na niyang inalay. Sa bawat eksenang tahimik, sa bawat sandaling walang sinasabi, tumitindi ang pagitan ng alam at hindi alam. Habang naglalakad si Alvin sa hallway, napansin niyang may dumaan na lalaking pamilyar ang tindig. Mabilis lang, parang anino sa peripheral vision. Huminto siya saglit, sinubukang habulin ng tingin, pero nawala na ito sa liko. Hindi niya alam kung bakit may kumurot sa dibdib niya o kung bakit parang may paparating na hindi niya kayang pigilan. Sa puntong yun, wala pa siyang pangalan para sa pakiramdam. Ang audience lang ang may alam kung sino ang unti-unting bumabalik sa eksena at kung gaano kalalim ang sugat na dala nito. Hindi agad pumasok ang balita. Dumating muna ito sa anyo ng papel na hawak ni Mia. Bahagyang nanginginig ang gilid habang binabasa niya ang resulta. Nasa koridor sila ng ospital, may dumaraang stretcher, may umiiyak na kamag-anak sa dulo. Pero sa gitna ng lahat, malinaw ang boses ni Mia nang sabihin niya, may match, first-degree relative. Hindi niya idinugtong ang ibig sabihin. Sapat na sa sandaling iyon ang susunod na sinabi niya kay Alvin, may pag-asa. Tumango si Alvin, parang may pinto na bahagyang bumukas, kahit hindi pa niya alam kung saan yun patungo. Sa loob ng kwarto, mas maliwanag ang ilaw, mas maayos ang ayos ni Liam. Nakaupo na ito sa kama, may laruan sa kamay, nagbibiro sa nurse na nag-aayos ng IV. Pwede na ba akong umuwi? Tanong ng bata. May ngiting pilit itinatago ang pagod. Tumawa si Alvin, hinaplos ang ulo nito at sinabing konti na lang. Sa sandaling iyon, bumalik ang pakiramdam ng pagiging normal. Ang simpleng eksenang matagal na niyang hinahanap mula nang magsimula ang lahat. Mas madalas na silang magkasama sa kwarto, sabay kumakain ng takeout na dala ni Alvin, sabay nanonood ng palabas sa maliit na telebisyon. Si Mia ay mas present, mas maingat sa kilos, mas madalas ngumiti kahit hindi hinihingi. May mga sandaling nahuhuli ni Alvin ang tingin niya. Mahaba, parang may gustong sabihin. Pero nauuwi lang yon sa tanong kung may kailangan pa ba siya. Sa bawat sagot ni Mia na, okay lang, mas pinipili ni Alvin na maniwala. Nang payagan na silang umuwi, dumaan muna sila sa bahay para magpalit. Sa kusina, nagulat si Alvin nang makita si Mia na nagluluto ng paborito niyang ulam. Yung matagal na niyang hindi hinihiling,
yung madalas na napapalitan ng mas praktikal na putahe. "Gusto ko lang," sabi ni Mia nang mapansin ang tingin niya, sabay balik sa paghalo. Umupo si Alvin sa mesa. Pinapanood ang kilos na parang eksenang dati nang paulit-ulit. At sa unang pagkakataon, sa ilang araw, huminga siya ng mas maluwag. Habang kumakain sila, may kwento si Liam tungkol sa kaibigan niya sa ospital. May biro tungkol sa pagkain na parang pang-diet. Tumawa silang tatlo, sabay-sabay, at sa gitna ng halakhak, parang bumalik ang dating ritmo ng bahay. Si Alvin ay nakinig, sumabay, iniisip na baka ito na ang simula ng pag-aayos. Baka may paliwanag ang lahat, baka may mali lang sa proseso, baka kailangan lang ng oras para luminaw ang mga sagot. Sa loob niya, dahan-dahang binuo ni Alvin ang kwentong kaya niyang tanggapin. Isang komplikasyon, isang hindi inaasahang resulta, isang teknikal na detalye na maayos din. Hindi niya sinabing mali ang doktor. Mas pinili niyang isipin na may mga bagay lang talagang hindi agad na iintindihan. Kapag may pag-asa, kumakapit ang isip sa anumang pwedeng ipanghawak. At sa gabing iyon, sapat na ang ideyang may solusyon sa dulo ng lahat. Bago matulog, naupo silang tatlo sa gilid ng kama ni Liam. Pinatay ni Alvin ang ilaw sa kalahati. Iniwan ang maliit na lamp na nagbibigay ng dilaw na liwanag. Nagdasal sila, gaya ng nakasanayan, simple at diretso. Pasasalamat, hiling, katahimikan. Walang binanggit na takot. Walang tinawag na pangalan ng problema. Nang banggitin ang salitang pamilya, dumaan iyon na parang bulong, hindi binigyang diin, pero naroon pa rin. Pagkatapos makatulog si Liam, naglinis si Alvin ng mesa. Nagligpit ng plato. Tahimik ang galaw. Si Mia ay nasa sala, nakaupo, hawak ang cellphone pero hindi ginagamit. Nagtagpo ang tingin nila sandali at may kung anong hindi nasabi na nanatili sa pagitan. Ngumiti si Mia, maliit lang, at tumango si Alvin pabalik. Tinanggap ang sandaling iyon bilang sapat. Sa labas, tahimik ang kalye, parang walang nagbago. Sa loob ng bahay, may pakiramdam ng pahinga, pero hindi ganap. Ang audience ay nakakakita ng manipis na bitak sa bawat eksena. Ang pag-iwas sa detalye, ang salitang may pag-asa na hindi pa buo ang kahulugan. Para kay Alvin, sapat na ang gabing iyon para maniwala na may direksyong patungo sa ayos. Para sa iba, malinaw na pansamantala lang ang ginhawang bumalot at may katotohanang naghihintay sa tamang oras upang muling gumalaw. Hindi na umabot sa tanghali nang muling ipatawag si Alvin sa ospital. Hindi ito yung tawag na may halong pag-aalala o pag-asa. Diretso ang tono ng nurse, malinaw na may kailangang linawin. Sa maliit na opisina ni Dr. Cruz, nakasara ang pinto at sa mesa ay may nakalatag na mga resulta. Maayos ang pagkakaayos. Parang hindi kayang baguhin ng papel ang buhay ng taong babasa nito. Umupo si Alvin. Tuwid ang likod. Tanga ng katahimikan ng isang taong handang makinig. Kahit hindi pa niya alam kung ano ang susunod. "Maliwanag na po ang resulta," sabi ni Dr. Cruz. Walang pag-aalinlangan, walang paligoy. Itinuro niya ang isang linya sa dokumento. Ipinaliwanag ang teknikal na detalye, ang antas ng match, ang pagiging first-degree relative. Tumango si Alvin, sumusunod sa paliwanag, hanggang sa marinig niya ang huling bahagi, na ang biological father ni Liam ay kapatid niya. Hindi binanggit ang pangalan. Hindi na kailangan. Ramdam niya ang biglang bigat sa dibdib, parang may kamay na humawak sa kanya mula sa loob, pero nanatili siyang tahimik. "Sigurado po kayo?" Tanong niya. Mahinahon, hindi dahil nagdududa, kundi dahil gusto niyang marinig ito ng malinaw. Tumango ang doktor. Walang puwang para sa pag-asa. Paglabas niya ng opisina, dumiretso si Alvin sa parking lot. Hindi niya tinawagan ang pamilya, hindi niya binuksan ang cellphone. Umupo siya sa loob ng sasakyan, hinawakan ng manibela, at huminga ng malalim.
May mga tanong na pumasok sa isip niya. Paano, kailan, bakit? Pero pinili niyang huwag itong ihagis sa hangin. Sa puntong yon, alam niyang may mga sagot na hindi dapat manggaling sa iba. Siya mismo ang haharap sa katotohanan yon, kahit masakit, kahit mabigat. Pag-uwi niya, tahimik ang bahay. Nasa paaralan si Liam at si Mia ay nasa kusina, abala sa paghuhugas ng pinggan. Hindi nagpaligoy si Alvin. Inilapag niya ang bag, hinubad ang sapatos at tumayo sa may pinto. Kailangan nating mag-usap. Sabi niya, walang galit, walang panginginig. Tumigil si Mia, pinatay ang gripo at dahan-dahang humarap sa kanya. Hindi siya umupo, hindi rin nagtanong kung tungkol saan. Parang alam na niya. Lia, alam ko na, sabi ni Alvin, diretso ang tingin. Alam ko kung sino ang ama ni Liam. Hindi siya sumigaw, hindi siya nagbato ng salita. Isang katotohanang inilatag lang sa pagitan nila. Saglit na pumikit si Mia, saka muling tumingin sa kanya. Walang luha sa mata niya, walang pagtatanggol sa boses. Oo, sagot niya. Isang salita. Sapat na para gumuho ang 10 taon ng pagsasama. Hindi nagmadali si Mia sa paliwanag. Hindi rin siya humingi ng tawad agad. Ikinuwento niya ang nangyari bago ang kasal. Ang isang gabing inakala niyang lilipas lang. Inamin niyang alam niya mula't simula ang katotohanan at pinili niyang manahimik. Ikaw ang pinili ko, sabi niya. Hindi bilang papuri, kundi bilang paliwanag. Ikaw ang tamang lalaki. Tumango si Alvin. Parang may isang bahagi ng sarili niya ang tuluyang bumigay. Hindi dahil sa pagtataksil, kundi dahil sa pagkaalam na ginamit siya bilang sagot sa problema ng iba. Tahimik ang kusina habang nagsasalita si Mia. Walang palitan ng sigaw, walang dramatikong kilos. Sa bawat salita, mas lumilinaw ang bigat ng piniling kasinungalingan. Nang matapos siya, hindi agad sumagot si Alvin. Umupo siya sa silya, hinawakan ang gilid ng mesa, at doon niya napagtanto na may desisyon siyang kailangang gawin. Hindi para sa sarili niya, kundi para sa batang hindi niya kayang ituring na iba. Hindi malalaman ni Liam, sabi niya sa wakas. Mababa ang boses, pero malinaw ang pasya. Hindi ngayon. Hindi ko alam kung kailan. Pero hindi ngayon. Napatingin si Mia sa kanya. Parang may gustong sabihin, pero pinigilan ang sarili. Alam niyang ang desisyong iyon ay hindi para sa kanya. Ito'y para kay Liam at para rin sa lalaking piniling manatili kahit nabasag ang lahat ng akala niya. Nang bumukas ang pinto at pumasok si Liam galing eskwela, agad nagbago ang anyo ni Alvin. Ngumiti siya. Tinanong ang bata kung kumusta ang araw. Tinanggap ang yakap na parang walang nagbago. Sa loob-loob niya, alam niyang may linya na siyang tinawid. Isang desisyong hindi na mababawi. Ang pagpili na manahimik ay naging sandata at pasanin. At sa sandaling iyon, nakalak na ang lahat ng susunod na hakbang. Nakaukit sa isang pasyang ginawa, hindi dahil madali, kundi dahil iyon lang ang kaya niyang panindigan. Hindi na kailangan ng anunsyo para mapansin ang pagdating niya. Sa gitna ng hallway ng ospital, may isang presensyang biglang nagbago ng timpla ng hangin. Isang lalaking matangkad, bahagyang gusot ang suot. Diretso ang lakad na parang alam na alam kung saan pupunta. Nakatayo si Alvin sa tapat ng nurse station nang mapalingon siya at sa isang iglap, may mukha siyang nakita na pamilyar kahit matagal nang binaon sa alaala. Hindi ito multo ng nakaraan. Malinaw ang bawat galaw, bawat hakbang, bawat paghinga. Dumaan ang lalaki sa harap niya at kahit walang salitang binitiwan, may bigat na iniwan. Mula sa dulo ng hallway, mabilis na lumapit si Mia. Hindi siya nagulat. Parang hinihintay niya ang sandaling iyon. Lumapit siya sa lalaki at bahagyang tumango.
Sapat lang para ipakitang may pagkilala. Sa harap ni Dr. Cruz, ipinakilala niya ito ng maikli at walang emosyon. Siya po ang kamag-anak na tutulong. Sabi niya, direkta. Parang formal na transaksyon. Walang paliwanag, walang tingin kay Alvin. Tumango ang doktor, sanay sa mga sitwasyong hindi niya kailangang intindihin ang buong kwento. Nanatiling nakatayo si Alvin sa gilid, parang bisitang walang imbitasyon sa sariling buhay. Pinagmasdan niya ang lalaki, ang paraan ng pagtayo, ang bahagyang pagyuko ng ulo kapag nakikinig, ang pagpisil ng labi na pamilyar sa kanya. May mga detalye na hindi niya kailangang hanapin. Kusa itong lumilitaw, parang salamin ang sarili niyang kilos. Nang magtagpo ang mga mata nila saglit, walang pagkilala ang dumaan. Walang ngalang ngiti, walang galit. Isang neutral na titig lang na mas masakit kaysa anumang salita. Lumipat ang usapan sa mga teknikal na bagay at si Alvin ay naiwan sa likod. Nakikinig sa mga salitang hindi na niya kailangang unawain. Nang matapos ang paliwanag, kusang lumayo ang lalaki at si Mia ay sumunod sandali. Iniwan si Alvin na nakatayo sa gitna ng koridor. Hindi niya alam kung sino ang tatawagin o kung may karapatan ba siyang magtanong. Ang pakiramdam ay parang unti-unting tinatanggalan siya ng lugar sa isang eksenang matagal niyang ginampanan. Sa isang tahimik na sulok malapit sa fire exit, nagharap sila. Si Alvin at ang lalaking matagal nang nawawala sa buhay niya. Walang sigawan, walang unang suntok ng salita. Gusto ko lang malaman kung ayos ang bata, sabi ng lalaki. Mababa ang boses, diretso, walang palamuti. Hindi niya binanggit ang nakaraan, hindi rin humingi ng tawad. Parang ang presensya niya mismo ang sapat na pahayag. Tumango si Alvin, hindi dahil sang-ayon siya, kundi dahil wala siyang maibigay na ibang reaksyon. Ayos na siya, sagot niya, pinipiling manatili sa mga salitang ligtas. May katahimikang bumalot sa pagitan nila, mabigat at siksik. Parang may mga tanong na parehong alam pero walang gustong unang maglabas. Sa katahimikang yon, mas malinaw pa sa sigawan ang lahat ng hindi sinabi. Mula sa dulo ng hallway, natanaw ni Alvin si Mia na nakatingin sa kanila. Hindi siya lumapit, hindi rin siya umalis. Nakatayo lang siya roon, parang saksi sa isang eksenang matagal nang isinaayos. Sa sandaling iyon, malinaw kay Alvin na may mga usapang nangyari nang wala siya. May mga desisyong ginawa nang hindi niya alam. Ang bawat tingin, bawat galaw, ay patunay na ang kaalaman ay hindi pantay na naipamahagi. Nang maghiwalay sila, walang kasunduan, walang malinaw na pagtatapos. Bumalik ang lalaki sa direksyon ng mga silid at si Alvin ay nanatili sandali, nakasandal sa pader. Ramdam niya ang pagkabawas ng lupa sa ilalim ng paa niya. Hindi dahil sa isang tao, kundi dahil sa pagkaalam na lahat ay may alam. At siya ang huling piniling sabihan. Ang tiwalang inalay niya ng buong buo ay hindi lang nabasag. Ginamit ito bilang tahimik na daan para sa mga desisyong hindi niya kinonsulta. Pagbalik niya sa kwarto ni Liam, ngumiti siya sa bata. Inayos ang kumot, tinanong kung may masakit pa. Ginampanan niya ang papel na alam niyang kaya niya, kahit may nabago na sa loob. Sa labas ng kwarto, naroon si Mia, nakatingin sa sahig, hindi lumalapit. Wala ring salita sa pagitan nila. Wala nang kailangan pang sabihin sa sandaling iyon. Sa gitna ng ospital na patuloy ang galaw, doon tuluyang naramdaman ni Alvin ang unang malaking pagkatalo. Hindi ito laban na may malinaw na panalo o talo. Ito'y isang sandaling kinuha sa kanya ang moral na lupang tinatapakan niya. Sa isang iglap, ang mundo ay umusad nang hindi siya kasabay at ang bigat ng pagkaiwan ang pinakamabigat na sugat na hindi nakikita. Hindi na niya namalayang napunta na siya sa parking lot. Nakaupo si Alvin sa loob ng sasakyan. Bukas ang bintana, pumapasok ang malamig na hangin
na may halong amoy ng langis at ulan. Nakapatay ang makina pero umaandar pa rin ang mundo sa paligid niya. May mga sasakyang dumarating, may mga ilaw na pumapatay sindi, may mga taong nagmamadali na parang walang nabago. Hindi niya maalala kung paano siya lumabas ng ospital, kung paano siya bumaba ng hagdan, kung paano niya nakuha ang susi sa bulsa. Ang tanging malinaw ay ang bigat sa dibdib na hindi umaalis. Kahit ilang beses siyang huminga ng malalim, ilang minuto siyang nanatili roon, nakatingin sa manibela na parang may sagot itong maibibigay. May dumaan na nurse sa gilid ng sasakyan, may tumawag ng pangalan ng pasyente sa malayo, pero wala siyang tinugon. Nang sa wakas ay umandar ang sasakyan, hindi niya alam kung anong oras na o kung gaano katagal siyang nakaupo roon. Ang alam lang niya, kailangan niyang umuwi, kahit hindi malinaw kung ano ang naghihintay. Sa bahay, sinalubong siya ng katahimikan na mas mabigat kaysa sa ingay ng ospital. Umiikot ang bentilador sa sala. Paulit-ulit ang tunog. Parang metronome na walang pakialam sa oras. Nakaupo si Mia sa gilid ng mesa. May hawak na basahan. Pinupunasan ang parehong parte ng mesa na kanina pa niya nililinis. Hindi siya tumingin agad kay Alvin. "Kumain ka na ba?" tanong niya. Parang ordinaryong gabi lang. Umiling si Alvin, dumiretso sa sofa at naupo nang hindi inaalis ang sapatos. Lumabas si Liam mula sa kwarto, may hawak na laruan, tila masigla pero may bakas pa rin ng pagod. "Daddy," sabi ng bata. Tumakbo palapit. Yumuko si Alvin at sinalubong siya. Hinila papalapit para yakapin. Pero sa mismong sandaling nagdikit ang katawan nila, may kung anong pumigil. Isang hindi maipaliwanag na distansya. Hindi umatras si Liam, pero hindi rin siya dumikit gaya ng dati. Napansin yon ni Alvin at sa halip na yakapin ng mahigpit, hinaplos na lang niya ang likod ng bata. "Okay ka lang?" tanong niya. Tumango si Liam, pero ang mata nito ay parang may tanong na hindi pa marunong itanong. "Sa kusina." Mas naging abala si Mia. Hinugasan niya ang isang baso, inilagay sa rack, saka muling kinuha at hinugasan ulit. Binuksan niya ang kalan kahit walang lulutuin, saka agad pinatay. Paulit-ulit ang galaw, parang may hinahabol na ritmo para hindi mapahinto. Paminsan-minsan, napapatingin siya kay Alvin, pero agad ding ibinabaling ang tingin sa sahig. Walang paliwanag, walang tanong, walang pag-amin. Tanging kilos lang na pilit pinupuno ang espasyong dapat sanay may salita. Pagdating ng gabi, humiga si Alvin sa kama pero hindi pumikit. Nakatagilid si Mia sa kabilang dulo, nakatalikod, gaya ng nakasanayan. Pero ngayon, mas ramdam ang layo. Nakikinig siya sa tunog ng bentilador, sa mahinang ingay ng sasakyang dumaraan sa labas, sa paghinga ni Mia na tila maingat. Sa isip niya, bumabalik ang mga eksenang dati walang bigat, ang biglang pag-iwas ni Mia kapag may tanong siya. Ang mga sagot na sapat lang para tapusin ang usapan. Ang mga gabing natutulog sila ng magkatalikod. Noon, normal lang ang lahat. Ngayon, bawat alaala ay parang may kulang na detalye. Bumangon siya at dumiretso sa kwarto ni Liam. Mahimbing ang tulog ng bata, yakap ang unan, bahagyang nakabukas ang bibig. Umupo si Alvin sa gilid ng kama. Pinanood ang pag-angat baba ng dibdib nito. Inabot niya ang kamay ni Liam, hinawakan ng marahan. Parang sinusubukang tiyakin na naroon pa rin ang koneksyon na matagal niyang inalagaan. Walang nagbago sa mukha ng bata, pero sa loob ni Alvin, may pakiramdam na parang may manipis na salamin sa pagitan nila. Hindi hadlang, pero ramdam. Bumalik siya sa sala at naupo sa dilim. Tanging ilaw mula sa streetlight ang pumapasok sa bintana. Walang malinaw na galit na nararamdaman niya, wala ring iyak na gustong kumawala. Hindi rin siya makaramdam ng lungkot sa paraang inaasahan niya. Ang naroon ay isang hungkag na pagkalito, parang nawalan ng direksyon ang emosyon niya. Alam niyang may nasira, pero hindi pa niya alam
kung paano ito hahawakan. Sa gabing iyon, walang resolusyon, walang pag-uusap na naganap. Natapos ang araw na parang huminto sa gitna, walang simula, walang wakas. At habang unti-unting pumapatay ang mga ilaw sa paligid, malinaw kay Alvin na wala na siyang maaasahang gabay sa loob niya. Tanging ang bigat ng mga tanong na wala pang hugis at isang katahimikang unti-unting lumalalim. Bumukas ang drawer ng mas malakas kaysa sa inaasahan niya. Napahinto si Alvin, nakatayo sa tabi ng lumang cabinet sa sala. Hawak ang sobre na matagal nang hindi ginagalaw. Hinahanap lang niya ang warranty ng electric fan, pero sa ilalim ng mga resibo at lumang manual, may mga alaala siyang hindi sinadyang mahukay. Mga petsang pamilyar, mga panahong bigla na lang umaalis si Mia nang walang malinaw na paliwanag. Noon, sapat na sa kanya ang sagot na may aasikasuhin lang at hindi na siya nagtatanong pa. Sa umaga, habang nagkakape siya mag-isa, bumalik sa isip niya ang mga eksenang yon. Si Mia na nagmamadaling magbihis, ang tono ng boses na hindi nag-aanyaya ng follow-up. May mga araw na bigla itong mawawala ng ilang oras, uuwi na parang pagod, pero walang reklamo. Tinanggap niya ang lahat bilang bahagi ng pagiging independent ni Mia, bilang respeto sa espasyo ng isa't isa. Ngayon, bawat sandali ay parang may bagong ilaw at ang mga dating anino ay nagkakaroon ng hugis. Hindi niya sinabing pupunta siya kay Tita Rosa. Sumakay siya sa sasakyan, nagmaneho sa rutang kabisado na, pero pakiramdam niya'y may ibang dinadala ang bawat kanto. Pagdating sa lumang bahay, sinalubong siya ng amoy ng kahoy at lumang kurtina. Nakaupo si Tita Rosa sa sala, hawak ang rosaryo, at nang makita siya, agad tumayo, kahit may kabagalan. "Anong sadya mo?" tanong nito. Banayad ang tono, pero may bahagyang tensyon sa mata. Habang nagkakape sila, napalingon si Alvin sa dingding kung saan may nakasabit na mga lumang larawan ng pamilya. Doon niya nakita ang larawan ni Marco, mas bata, mas payat, may ngiting hindi niya maalala kung kailan huling nakita. Sa likod ng ngiti, may bakas ng pag-aalala. Parang alam ng kamera ang bigat na dala ng sandaling iyon. Napansin ni Alvin na bahagyang umiwas ng tingin si Tita Rosa nang sundan niya ang larawan. "Matagal na yan," sabi nito. Pero hindi tinanggal ang tingin sa tasa. Hindi nagmadali si Alvin. Ininom niya ang kape, hinintay ang tamang sandali. "Alam mo ba?" tanong niya sa wakas. Diretso pero hindi pa sigaw. Nanatiling tahimik si Tita Rosa, pinisil ang rosaryo, saka dahan-dahang tumango. "May alam ako," sagot niya. Mababa ang boses. Hindi lahat, pero sapat. Hindi siya umiyak, hindi rin nagdepensa. Ipinaliwanag niyang may mga bagay na pinili niyang itago para hindi na lumala, para protektahan ng bata, para mapanatili ang katahimikan ng pamilya. Sa bawat salita, mas lumilinaw kay Alvin na ang katahimikan ay hindi kawalan ng kaalaman. Isa itong pagpili. Pag-uwi niya, bumalik sa isip ni Alvin ang unang taon ng kasal nila ni Mia. Mabilis ang lahat noon, ang desisyon, ang kasal, ang paglipat sa iisang bahay. May mga gabing tahimik si Mia, nakaupo sa gilid ng kama, tila may iniisip na hindi niya maabot. Tinatanong niya noon kung okay lang ito. At palaging may sagot na okay lang. Tinanggap niya iyon, masaya sa ideyang sapat na ang presensya niya. May mga okasyong naaalala niya ngayon na tila may usapang hindi siya kasama. Mga tawag na biglang tinatapos kapag pumasok siya sa kwarto, mga tingin na nagtatagpo at agad iniiwas. Noon, inisip niyang normal lang ang lahat. May mga bagay ang mag-asawa na hindi kailangang ipaliwanag palagi. Ngayon, bawat alaala ay parang piraso ng puzzle na biglang nagkakaroon ng lugar. Sa hapunan, tahimik silang tatlo. Si Leah may abala sa pagkain, nagkukwento tungkol sa paaralan. Walang kamalay-malay sa bigat ng paligid. Si Mia ay sumasagot, ngumiti paminsan-minsan,
pero may pag-iingat sa bawat salita. Pinagmasdan ni Alvin ang mga galaw niya, ang paghawak sa baso, ang pag-aayos ng plato, at doon niya napansin ang matagal ng pattern ng pagkontrol, ng pag-iwas. Hindi niya ito pinuna. Sa halip, inipon niya ang mga detalye sa loob. Nang gabi, muling binalikan ni Alvin ang mga pirasong hawak niya. Ang pag-amin ni Mia, ang larawan ni Marco, ang katahimikan ni Tita Rosa. Wala pang buo ang larawan, pero malinaw na ang direksyon. Mas masakit ang katotohanang dumarating ng paisa-isa. Hindi isang bagsak, kundi paulit-ulit na tama. Sa bawat piraso, mas nararamdaman niyang hindi aksidente ang lahat. Ito'y mga desisyong pinagtagpi-tagapi ng maraming taong nanahimik. Humiga siya sa kama, nakatingin sa kisame, nakikinig sa mahinang hilik ni Liam sa kabilang kwarto. Hindi pa tapos ang kwento at alam niyang may mga bahaging hindi pa niya nahahawakan. Pero sa unang pagkakataon, mula nang magsimula ang lahat, malinaw sa kanya na ang katotohanan ay hindi biglang lilitaw. Ito'y unti-unting bubuo at bawat piraso ay may sariling bigat na kailangan niyang pasanin. Nakalatag sa mesa ang mga folder, magkakapatong na parang walang malinaw na ayos. Binubuksan ni Alvin ang bawat isa, sinusuri ang mga titulo, resibo at dokumentong matagal na niyang hindi pinapansin. May mga papel ng bahay, insurance at personal na papeles na dati nakaimbak lang sa isang kahon. Inililipat niya ang mga ito sa bagong folder, nilalagyan ng label kahit hindi sigurado kung kailangan. Ang tunog ng papel na nagkikiskisan ang pumupuno sa sala. Paulit-ulit, parang sinusubukang magbigay ng istruktura sa isang sitwasyong wala. Tumigil siya sandali para sagutin ang tawag mula sa ospital. Hindi emergency. Si Dr. Cruz ang nasa linya, maayos ang boses diretso sa paksa. Nagkita sila kinabukasan sa opisina ng doktor at doon tinanong ni Alvin ang mga limitasyon. Kung ano ang pwedeng malaman ni Liam, kailan, at paano. Ipinaliwanag ng doktor ang hangganan ng impormasyon, ang pagitan ng medikal na pangangailangan at legal na karapatan. Tumango si Alvin, nagtatanong ng praktikal na detalye, walang emosyon sa tono. Parang may checklist na kailangang tapusin. Lumabas siya roon na may malinaw na sagot, kahit hindi malinaw ang susunod na hakbang. Sa labas ng ospital, may pumasok na mensahe sa cellphone niya. Isang pangalan na hindi niya binuksan. Pinatay niya ang screen at ibinulsa ang telepono, piniling maglakad palayo. Sa mga sumunod na araw, dumami ang mga mensaheng iyon, maikli, diretso, walang pakiusap. Hindi niya sinagot kahit isa. Hindi dahil may galit, kundi dahil wala siyang lugar na handang paglagyanan ng sagot. Sa umaga, hinahatid pa rin niya si Liam sa paaralan. Pareho ang tono ng boses, pareho ang paalala sa paglalakad sa kanto, pareho ang paghawak ng kamay. Mamaya ulit, sabi niya, at ngumingiti ang bata bago pumasok sa gate. Sa hapon, sinusundo niya ito. Nakikinig sa kwento tungkol sa klase, sa kaibigang nahulog ang lapis, sa assignment na nakalimutan. Pinananatili ni Alvin ang ritmo, ang mga tanong na dati, ang pagtawa sa tamang lugar, kahit may bigat na kasabay ng bawat hakbang. Sa gabi, nagbabasa siya ng kwento bago matulog si Liam. Pinipili niya ang parehong libro, ang parehong pahina, ang parehong boses kapag nagtatanong ang bata ng bakit. Sinasagot niya ng simple, sapat lang para makatulog. Walang bagong paliwanag, walang dagdag na detalye. Pagkatapos patay ng ilaw, nananatili siya, sandali sa gilid ng kama, tinitiyak na mahimbing ang tulog, bago dahan-dahang lumabas ng kwarto. Sa kusina, kinausap niya si Mia tungkol sa oras ng sundo, sa bayarin sa paaralan, sa mga kailangang ayusin sa bahay. Walang bumabalik sa nakaraan, walang binubuksang usapan na hindi kailangang buksan. Sumagot si Mia ng diretso, praktikal. Tila nagpapasalamat sa limitasyon ng paksa. May mga sandaling nagtitinginan sila,
mabilis lang at agad ding bumabalik sa ginagawa. Ang pagitan nila ay napuno ng listahan at schedule. Bumalik si Alvin sa mesa, inayos ang mga dokumento hanggang maging maayos ang mga gilid. Isinara niya ang kahon, inilagay sa ilalim ng mesa at nilinis ang ibabaw. Ang kilos ay parang pagtatapos, kahit alam niyang pansamantala lang. May mga bagay na hindi niya pa kayang ayusin at may mga bagay na hindi niya alam kung kailan haharapin. Sa puntong yun, sapat na ang pagkilos na may direksyon, kahit walang katiyakan. Isang hapon, nagring ang telepono habang naglalakad siya pauwi. Muli, ang parehong pangalan. Hinayaan niyang magring hanggang tumigil. Huminga siya ng malalim, hindi bilang pag-iwas kundi bilang pagpili. May mga tanong na kailangan ng tamang oras at hindi yon ang sandaling iyon. Pagdating sa bahay, sinalubong siya ng ingay ng bentilador at amoy ng niluluto. Si Mia ay abala, si Liam ay gumuguhit sa mesa. Umupo si Alvin at tinulungan ng bata sa assignment. Tinuro ang tamang sagot, pinuri ang effort. Sa loob niya, mabigat ang bawat galaw, parang may buhangin sa bawat hakbang. Pero ginagawa niya ang lahat hindi dahil may lakas siyang nahugot, kundi dahil kailangan ng bata, kailangan ng araw, kailangan ng pagpapatuloy. Sa gabing iyon, matapos patayin ng ilaw, naupo siya sa sala at tinitigan ang mga anino sa dingding. Walang plano ang bukas, pero may direksyong tinatahak. Ang bawat kilos ay may timbang, ang bawat desisyon ay may kapalit. At kahit wala siyang kumpiyansa sa dulo, patuloy siyang gumagalaw, dahan-dahan, tahimik, dahil iyon lang ang paraan para manatiling buo ang mga bagay na kaya pa niyang buuin. Hindi na kailangang isara ang pinto para maramdaman ang bigat ng sandali. Nakatayo silang tatlo sa sala, magkakalayo ang pwesto, parang sinadya ng espasyo na ipaalala kung gaano nakalalim ang pagitan. Walang umuupo, walang nag-aalok ng tubig, walang paunang salita. Si Alvin ang unang huminga ng malalim, saka inilapag ang cellphone sa mesa, parang senyas na tapos na ang pag-iwas. Sa labas, may dumaan na motorsiklo, mabilis, walang pakialam sa kung anong mababasag sa loob ng bahay. Hindi ko kayo pinatawag para mag-away, sabi ni Alvin, kalmado ang boses, pero may bigat na hindi na kayang itago. Tumingin siya kay Marco, diretso, walang bahid ng galit, pero walang puwang para sa pagiging magaan. Pinatawag ko kayo para malinaw. Si Mia ay nakatayo sa gilid, magkakrus ang kamay, hindi nakatingin sa kahit sino. Si Marco naman ay bahagyang yumuko ang ulo, parang handang makinig, pero may tensyon sa balikat na hindi maikakaila. Hindi nagsimula si Alvin sa nakaraan. Hindi niya binanggit ang ospital, ang mga lihim, ang mga desisyong ginawa nang wala siya. Sa halip, diretsahan niyang sinabi ang desisyong matagal na niyang binuo sa loob. Ako ang tatay ni Liam, wika niya. Mabagal pero malinaw ang bawat salita. Hindi sa papel lang, hindi dahil sa dugo, kundi dahil ako ang nandito araw-araw. Walang sigaw, walang dramatikong diin. Pero sa katahimikang sumunod, ramdam ang bigat ng pahayag. Napatingin si Marco kay Mia, saka muling bumaling kay Alvin. Hindi ko balak kunin ang lugar mo. Sagot niya, halos pabulong, pero buo ang tono. Kung kailangan kong umatras, gagawin ko. Gusto ko lang malaman kung maayos ang bata. Walang depensa sa boses niya, walang pagtatanggol sa sarili. Sa unang pagkakataon, hindi siya mukhang rebelde o anino ng nakaraan. Isa lang siyang lalaking huli na sa lahat. Tahimik si Mia, pero nang magsalita siya, parang doon unang nabasag ang kontrol na matagal niyang pinanghawakan. Hindi ko hiniling na umabot sa ganito, sabi niya. Hindi umiiyak, pero may panginginig sa dulo ng boses. Akala ko magiging sapat ang pagpili ko. Tumingin siya kay Alvin, diretsyong-diretso,
walang pagtatago. Umaasa ako na darating ang araw na maiintindihan mo kung bakit ko ginawa ang lahat. Hindi agad sumagot si Alvin. Lumakad siya papunta sa bintana. Tumingin sa labas. Parang kailangang maglagay ng distansya bago muling humarap. Sa loob-loob niya, may mga salitang gustong kumawala. Sama ng loob, galit, pagkabigo. Pero pinili niyang huwag hayaang manguna ang emosyon. Bumalik siya sa gitna ng sala at doon tumigil, nakatayo sa pagitan ni Mia at Marco. May mga bagay na hindi na maaayos, sabi niya sa wakas, at may mga bagay na kailangan nang tapusin. Hindi niya ipinagbawal ang galit ni Mia, hindi rin niya hinusgahan ang presensya ni Marco. Ang ginawa niya ay ilatag ang hangganan. Si Liam ay mananatili sa buhay na alam niya. Wika niya. Walang biglaang pagbabago, walang pasok-pasok na hindi niya nauunawaan. Tumingin siya kay Marco. Hindi dahil ayaw kitang harapin, kundi dahil may batang kailangang protektahan. Tumango si Marco, mabagal. Parang tinatanggap ang desisyong matagal nang nakaamba. Sa sandaling iyon, malinaw kung sino ang may hawak ng direksyon. Hindi ito sigaw ng tagumpay, hindi rin dramatikong pagwawagi. Isa itong tahimik na pagbawi ng kapangyarihan, ang karapatang magdesisyon para sa batang inalagaan niya. Ramdam ni Alvin ang bigat ng responsibilidad, mas mabigat pa kaysa sa galit na maaari sana niyang ilabas. Alam niyang ang kapalit ng desisyong ito ay hindi maliit. Umurong si Marco, literal at figuratively, isang hakbang palayo, parang nagbibigay ng espasyong matagal ng kailangan. Si Mia ay nanatiling nakatayo, tila naghihintay ng susunod na sasabihin ni Alvin, pero wala nang karugtong. Hindi na ito usapan na hahaba pa. Ang mga salitang kailangang sabihin ay nasabi na, at ang mga hindi nasabi ay sadyang mananatiling ganoon. Nang umalis si Marco, walang paalam, walang huling tingin. Nang manatili si Mia sa sala, wala ring pagmamakaawa, wala ring eksenang hinabol. Umupo si Alvin sa sofa, napahawak sa noo, hindi dahil sa pagod ng katawan, kundi dahil sa bigat ng desisyong ginawa. Alam niyang may nabawi siya sa gabing iyon. Ang karapatan niyang pumili, pero alam din niyang may iniwan siyang hindi na maibabalik. Ang ideya ng pamilyang buo sa parehong anyo. Sa katahimikang bumalot pagkatapos ng lahat, malinaw ang isang bagay. Hindi pa tapos ang sakit. Hindi pa tapos ang epekto ng katotohanan. Pero sa unang pagkakataon, mula nang mabunyag ang lahat, si Alvin ang nakatayo sa gitna ng sarili niyang buhay. Hindi bilang biktima, kundi bilang taong pumiling panindigan ang papel na hindi niya kailanman binitawan. 2 maleta lang ang dala ni Alvin nang isara niya ang pinto ng inuupahang kwarto. Maliit ang espasyo, isang kama, isang aparador, isang mesa, nakasya lang ang laptop at ilang papel. Mula sa bintana, tanaw ang bakod ng paaralan ni Liam. May tunog ng kampana tuwing umaga, paulit-ulit, eksakto. Inilapag niya ang mga gamit, inayos ang kama, at sinabit ang jacket sa likod ng pinto na parang pansamantalang titira lang siya roon, kahit alam niyang walang petsang ibinigay ang pag-alis. Sa unang gabi, binuksan niya ang ilaw at hinayaan itong manatili. Ayaw pa niyang masanay sa dilim. Sa bahay na iniwan niya, walang pisikal na nasira. Nakatayo pa rin ang mga upuan sa parehong pwesto. Buo ang mga frame sa dingding, tahimik ang sala tuwing hapon. Pero may lamat na hindi na kayang takpan ng katahimikan, isang puwang sa pagitan ng mga oras at gawain. Si Mia ay gumising pa rin ng maaga. Naglinis ng kusina, nagluto ng almusal para kay Liam. Sinunod niya ang mga bagong alituntunin nang walang pagtutol. Oras ng sundo, paraan ng komunikasyon, limitasyon ng usapan. Walang paghingi ng paliwanag, walang tanong na magbubukas muli ng sugat. Sa paaralan, hinahatid ni Alvin si Liam tuwing umaga. Mas mabilis ang lakad nila ngayon. Parang parehong nagmamadali tapusin ang sandaling iyon.
Kailan ka babalik sa bahay? Tanong ng bata minsan, diretsyo, walang paligoy. Tumigil si Alvin sa tapat ng gate, yumuko para maging kapantay ng bata. Hindi ko pa alam, sagot niya, tapat pero maingat. Tumango si Liam, parang tinanggap ang sagot kahit hindi niya lubos na naiintindihan. Sa hapon, sinusundo niya si Liam at sabay silang naglalakad papunta sa inuupahang kwarto. May mga araw na tahimik lang ang bata. May mga araw na paulit-ulit ang tanong kung kailan babalik sa dati ang lahat. Hindi nagmamadali si Alvin sumagot. Pinipili niya ang mga salitang hindi magsisinungaling at hindi rin magbibigay ng maling pag-asa. Mag-iiba na talaga. Minsan niyang nasabi at napansin niya ang bahagyang pagkunot ng noo ni Liam. Hindi iyon sigaw ng pagtutol, kundi pagtatangka lang na unawain ang bagong hugis ng mundo. Si Mia ay bihirang tumawag. Kapag tumawag man, tungkol lang sa praktikal na bagay. Schedule, bayarin, gamit ni Liam. Ang boses niya ay pantay, kontrolado, parang tinanggap na ang papel na naiwan sa kanya. Minsan, napapahaba ang katahimikan sa kabilang linya, pero walang bumabagsak na salita. Kapag nagpaalam sila, walang ingat ka, walang dagdag na paalala. Tapos ang usapan, gaya ng napagkasunduan. Walang balita kay Marco, wala ring mensahe, walang tanong kung kumusta ang bata. Parang tuluyan siyang naglaho sa eksena, gaya ng dati, walang paalam, walang kasiguruhan ng pagbabalik. May mga pagkakataong naiisip ni Alvin ang presensya nito, pero hindi na bilang banta. Isa na lang itong anino ng isang desisyong tapos na. Sa bawat araw na lumilipas na walang balita, mas nagiging malinaw na may mga pag-alis na hindi na binabawi. Sa gabi, naghahapunan silang dalawa ni Liam sa maliit na mesa. Minsan noodles, minsan pritong itlog, minsan take-out kapag pagod na si Alvin. Nagkukwento ang bata tungkol sa klase, sa kaibigan niyang mahilig manghiram ng lapis. Nakikinig si Alvin, tumatawa sa tamang lugar, nagtatago ng pagod sa likod ng mga simpleng tanong. Kapag oras na ng tulog, binabasa niya ang parehong kwento, paulit-ulit, parang ritual na ayaw niyang palitan. May mga gabing tahimik lang si Alvin, nakaupo sa gilid ng kama, nakatingin sa maliit na silid na pansamantalang tahanan. Hindi ito pag-iisa na may sigaw o luha. Isa itong unti-unting paglapag ng bigat, dahan-dahan, walang ingay. Wala ring pakiramdam ng bigla ang ginhawa. Ang naroon ay realidad na kailangang tanggapin, kahit walang malinaw na hugis. Sa mga susunod na linggo, walang sumabog na eksena, walang dramatikong habulan o paghingi ng tawad. Ang mga bagay ay gumalaw lang, tahimik at tuloy-tuloy. Ang dating buhay ay hindi na babalik sa parehong anyo at walang malinaw na kapalit na mas magaan. Ang natira ay isang bagong ayos na kailangang pag-aralan araw-araw. Kung paano maging ama sa pagitan ng dalawang espasyo, kung paano manatiling buo kahit may naiwang bahagi. At sa gitna ng lahat ng yon, malinaw ang isang katotohanan. Ang bigat ng nangyari ay hindi dumating bilang isang bagsak. Dumating ito bilang serya ng mga hakbang, bawat isa'y may timbang, bawat isa'y kailangang pasanin. Wala mang sumabog, ang epekto ay naroon, tahimik, permanente, at hindi na mabubura. Magkahawak ang kamay nila habang tumatawid sa kalsada, eksakto sa oras na bumukas ang gate ng paaralan. May ingay ng mga batang nagtatakbuhan, may tawanan, may iyakan sa gilid. Pero para kay Alvin, malinaw ang bawat hakbang na ginagawa nila ni Liam. Hindi na niya kailangang sabihin kung saan pupunta ang bata. Kabisado na nila ang galaw ng isa't isa. Huminto sila sandali sa tapat ng gate at gaya ng nakasanayan, inayos niya ang strap ng bag ni Liam, hinila ng bahagya ang zipper na nakabukas. "Mamaya ulit," sabi niya. Sapat na ang tono, hindi mabigat, hindi rin pilit. Tumango si Liam at ngumiti.
Bago pumasok sa hanay ng mga kaklase, hindi na siya nagtanong kung kailan babalik ang mga bagay sa dati. Hindi na rin niya hinawakan ng mahigpit ang kamay ni Alvin gaya ng mga unang linggo. May konting distansya na, pero hindi yun paglayo. Isa lang itong bagong anyo ng paggalaw. Pinanood ni Alvin ang anak hanggang mawala ito sa loob ng gusali, saka dahan-dahang huminga at tumalikod. Habang naglalakad pa uwi, napansin niyang wala na sa isip niya ang ideya ng pagbabalik. Hindi na niya hinihintay na maibalik ang dating anyo ng pamilya. Ang mga eksenang sabay-sabay silang kakain. Ang mga gabing magkakatabi silang tatlo sa sala. Hindi ito dahil tumigil siyang magmahal, kundi dahil malinaw na sa kanya na may mga bagay na hindi na hinahabol. Ang hinahawakan niya ngayon ay ang kasalukuyan, kung ano ang kaya niyang panindigan araw-araw. Pagdating sa inuupahang kwarto, inilapag niya ang susi sa mesa, nagpalit ng damit at nagbukas ng bintana. Pumasok ang hangin, may dalang ingay ng umagang lungsod. Busina, yabag ng paa, tawag ng tindero. Umupo siya sandali sa gilid ng kama, hindi para mag-isip ng malalim, kundi para magpahinga sa pagitan ng mga gawain. Sa puntong yon, ang katahimikan ay hindi na kalaban. Isa na lang itong espasyong pinahihintulutan niyang umiral. Lumabas siya para bumili ng almusal, naglakad sa parehong kanto, binati ang parehong tindera. May mga taong nakakakilala sa kanya, may mga hindi. Wala ring mahalaga roon. Bumalik siya sa kwarto, kumain ng mabagal. Iniisip ang oras ng sundo, ang mga kailangang bilhin mamaya. Ang mga desisyon ay hindi na malalaki. Sila'y maliliit, paulit-ulit, pero malinaw ang direksyon. Sa hapon bago sunduin si Liam, huminto siya sandali sa gilid ng kalsada. Hindi dahil may emergency, kundi dahil biglang bumigat ang paghinga niya. Ipinarada niya ang sasakyan, binuksan ang bintana at doon niya pinakawalan ng hangin na matagal niyang kinikimkim. Walang iyak, walang salita. Isang malalim na buntong hininga lang, sapat para ipaalala sa sarili na naroon pa rin siya, gumagalaw, humaharap. Pagdating sa paaralan, nakita niya si Liam na palabas ng gate. May hawak na papel na may marka, halatang excited. "Daddy, may drawing kami," sabi ng bata. Sabay abot ng papel. Tinanggap ni Alvin iyon, pinuri ang kulay, ang effort, ang ideya. Hindi niya tinanong kung para kanino ang drawing, hindi niya hinanap ang sarili sa loob nito. Ang mahalaga, naroon siya para tumingin. Naglakad silang dalawa pa uwi, nagkukwentuhan tungkol sa araw, tungkol sa maliit na problema at maliit na saya. Sa bawat hakbang, malinaw kay Alvin na ang papel na ginagampanan niya ay hindi nakatali sa dugo o dokumento. Ito'y nakaugat sa presensya, sa pagpili, sa pag-ulit ng desisyong manatili kahit mahirap. Walang palakpak, walang patunay na ibinibigay ang mundo. Pero sapat na sa kanya ang tahimik na katotohanan na ito ang buhay na pinili niyang panindigan. Sa gabing iyon, matapos patulugin si Liam, naupo si Alvin sa mesa at inayos ang mga gamit para kinabukasan. Walang drama sa kilos, walang bigat na hinahabol. Ang katahimikan ay hindi na panakip sa sakit. Isa na itong lugar kung saan pwedeng huminga. Alam niyang may kasinungalingang pinili, siyang panatilihin. Isang katotohanang hindi pa handang ilabas. Hindi niya ito ipinagmamalaki, hindi rin niya itinatanggi. Sa halip, tinanggap niya ang bigat nito bilang bahagi ng pagiging ama sa paraang pinili niya. Isang ama na gumigising araw-araw, naghahatid sa paaralan, nakikinig sa kwento, at humaharap sa mundo nang hindi umaasang magiging madali. Sa gitna ng lahat ng nangyari, malinaw kung sino siya ngayon. Hindi perpekto, hindi buo sa lumang anyo, pero naroon. At araw-araw, inuulit ang desisyong manatili. At dito nagtatapos ang ating kwento. Pero hindi dito nagtatapos ang mga kwentong may kurot sa puso. Kung nakarelate ka, nasaktan o natauhan, i-like mo na ito,
i-share sa mga kaibigan at mag-comment ng inyong opinyon. Gusto naming marinig ang saloobin mo. At huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang kwento ng pagmamahalan, pighati at pag-asa. Dito lang sa Minsan sa Isang Pag-ibig, Pinoy Love Stories.